para naman sa mga nagsilbi sa midterm elections nung nakaraang linggo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dinagdagan pa ng Department of Budget and Management ng 1,000 piso ang election honorarium ng mga guro at poll workers. Bukod pa ito sa nauna ng 2,000 pisong across the board na dagdag allowance na inanunsyo ng DBM. Dahil sa bagong aumento, makatatanggap na ngayon ng 13,000 piso ang chairperson ng Electoral Board, habang 12,000 piso naman ang poll clerk at ikatlong miyembro ng board. Hindi po matatawaran ang serbisyo ng higit 750,000 poll workers na inabot na ng madaling araw sa mga presinto o hindi na natulog, matiyak lang na mabilang ng tama at maprotektahan ang ating mga boto. Saludo po kami sa inyong dedikasyon. Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, matatapos na yung extension ni General Marbil sa June 4 kasi tapos na yung election. And meron ng mga pangalang lumulutang gaya ni General Melencio Nartaes being the number 2 man of the Nartades being the number 2 man and sinasabing close din kay Senadora Amy Marcos. And another name na lumulutang si General Torre, who led sensitive operations like the arrest of Pastor Apollo Kibeloy and former President Rodrigo Duterte. Meron na po bang take dito si Pangulong Marcos? At may nabanggit po ba si Pangulong Marcos kung ano yung possible criteria na mapipili niya as the next Chief PNP? Ang mga nabanggit niyo pong pangalan ay pulos po lahat yan ay may integridad at magagaling. Sa ngayon po ay wala pa pong pinapaabot sa atin. Hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. When do you expect yung announcement, Yusek? Kapag may nakarating na po agad sa akin, sa inyo ko po agad ibibigay ang impormasyon. Thank you very much. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Alliance Campaign Manager Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against BP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng Alyansa? Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang pong naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue nung panahon ng pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho. Para po naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Hindi po ba kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po sabi nyo nga, iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po? Wala pong napaparating sa ating ganyan, sa ngayon. Maricel Halili, News 5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your comment on that? Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Salamat, Yusek. Clay Pardilla, People's Television. Good morning, Yusek. Yusek, the government has approved 16,000 positions for the coming school year, an increase from 10,000 teaching positions created annually under VP Duterte. Ano po yung nagtulak sa government to increase po ng 16,000 position? How will it impact the class sizes, improve the quality of education, and yung workload po ng mga teachers? Thank you po.
Unang-una po, it is the directive of our President, Ferdinand Marcos Jr., to strengthen education system. And also this will add teaching workforces in the schools. We can still remember how the President immediately reacted to the suggestion of Secretary Sani Angara with regard to the needs of building of Child Development Center. The President immediately asked that the funds be released for that purpose. So with this, ang gusto po talaga ng Pangulo ay mabawasan ang kakulangan ng mga guro sa bawat eskwela. Ito lamang po ay unang parte, 16,000 teaching positions ay unang parte lamang po dahil ang target po ay 20,000 teaching positions po. At ang nais po natin at ang nais po ng Pangulo ay mabigyan po ang bawat estudyante, matutukan po ng ang kanilang guro para po mas maging maganda ang kanilang pagsasanay at pag-aaral. Na meron pong pondong inilaan po dito. Lumalabas po na ang pondo ay 4.19 billion. Ito po ay kasama po sa DepEd's built-in appropriation under 2025 GAA. So, tingnan na lang po natin kung ano pa ang magiging proyekto pagdating po dito at mas gugustuhin po rin natin na magkaroon po ng mas maraming classrooms para sa darating na pasukan. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. May utos po ba si Presidente kung meron man kaugnay ng problema po ngayon sa Visayas about the condition of the San Juanico Bridge? Kasi po medyo apektado na po yung mga residente, mga negosyante, at saka yung local economy doon. Ito lamang po ang una natin ipaparating. Ito ay ayon sa ating Pangulo. Ang pag-rehabilitate po, masasabi natin makakaroon ng pag-apekto sa taong bayan, sa concerned citizens na nandoon sa lugar. Pero tignan po natin ito sa mas positibong aspeto dahil ito po ay rehabilitation. Mas nanaisin po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng disgrasya kung ito man ay hindi maaayos na maaga. So, sa ngayon po ay nagkaroon po ng blue alert. Ibig sabihin nasa heightened alert ang mga concerned agencies para po matugunan, marespondihan kung ano man po ang pangangailangan ng mga tao na aapektuhan. Nagkaroon na rin po ng multi-task force at magkakaroon din po ng public assistance desk on both sides doon sa bridge at may 24-hour patrol unit na rin po for safety monitoring. Magkakaroon din po ng weighing station para madetermina yung mga vehicle na pwedeng dumaan. At ito po rin ang ipinangako ng DPWH, magkakaroon po ng 13 shuttle buses, 24/7 service para dun sa mga tao na maapektuhan para po magamit po ang lugar dahil light vehicles lamang po ang maaaring gumamit dito. So, pansamantala yun po at mayroon pong pakikipag-ugnayan ang DPWH sa LGUs at sa PPA para how to ferry the buses of passengers na maaaring maapektuhan po. Thank you, ma'am. Last question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, good morning, ma'am. Magfa-follow up lang kami, ma'am, regarding po dun sa investigation ng Office of the President sa OWA, controversial 1.4 billion land acquisition deal ng OWA. Aside from former administrator Arnel Ignacio, may iba pa po bang other OWA officials na na-sanction or natanggal sa position dahil po dun sa nasabing transaction? Sa ngayon po ay under investigation pa po ang lahat at kung meron pa pong iba mga opisyal na involved dito, magkakaroon po ng aksyon kung sila may tatanggalin, sususpindihin at maagarang investigasyon po ang kinakailangan dito. Tapos, na-determine na po ba ng Office of the President if yung fund na nagamit for that controversial transaction is nanggaling po dun sa OWA fund, OWA GAA fund, or dun sa OWA Trust Fund? Sa initial na investigasyon, hindi po affected ang OWA Trust Fund pero iniimbestigahan pa rin po kung may nagamit. Pero initial po na investigasyon, wala daw po. As of this moment. Thank you, ma'am. Okay. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pang good news para naman sa mga nagsilbi sa midterm elections nung nakaraang linggo.
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dinagdagan pa ng Department of Budget and Management ng 1,000 piso ang election honorarium ng mga guro at poll workers. Bukod pa ito sa nauna ng 2,000 pisong across the board na dagdag allowance na inanunsyo ng DBM. Dahil sa bagong aumento, makatatanggap na ngayon ng 13,000 piso ang chairperson ng Electoral Board, habang 12,000 piso naman ang poll clerk at ikatlong miyembro ng board. Hindi po matatawaran ang serbisyo ng higit 750,000 poll workers na inabot na ng madaling araw sa mga presinto o hindi na natulog. Matiyak lang na mabilang ng tama at maprotektahan ang ating mga boto. Saludo po kami sa inyong dedikasyon.